Ms. Beverly, how's your relationship right now with Elias? May communication pa po ba kayo? Nakikita pa po ba kayo? Paano po yung treatment na nangyayari kapag may mga ganyan po na pangyayari na nakikita po kayo? At meron po daw mga shows siya na ongoing, na under pa rin po ng management na close nyo, na hindi niya kinikilala yung mga pinapadala niyong handler and road managers. Yes po, meron po tayong road manager. Yun po yung dinadeploy ko. Kasi before, wala po silang road manager. PA lang po, which is si Kuya George. Siya po yung tumatayo before na as road manager. Pero nung nag-resign na po sila dahil sa gulo, naguguluhan na po sila. So ngayon, nag-hire ako ng bagong road manager, pero hindi nila kinikilala yon. Hinaharangan nila sa producer. Nag-direct transact po sila doon sa organizer. So, yung 70%, kasi 30% down payment po dito sa management, 70% is yun po yung yun po yung i-collect na cash pagdating ng artist doon. Kaya actually hindi sila authorized talaga na mga leksyon. Dapat sa road manager po yun. Pero hindi natin sila mapipigilan kasi merong nangyayari na bina-blackmail nila na ayaw nila mag-perform kapag hindi ibigay yung cash sa kanila. So 2 weeks po sa kanila, sila po yung nag-collection. So hindi pa po nila na turnover sa management. So ngayon, weekly kasi yung binibigay yung hatian namin doon sa mga banda player, sa mga banda. So this week po, hindi ko pa po sila binigyan ng yung sa 1 week na share kasi yung cash po nandun po sa kanila, yung which is yung 70%. So ngayon, actually kanina nag-raise yung band player na dito nanghingi sa akin ng yung share nila. Sabi ko naman sa kanila, you have a 1.9 million na cash. Yun po, bakit hindi pa kayo nagsasahod? So, hindi kasi nila kinikilala yung management. Kasi meron lang silang boss. I don't know sino. So, sabi ko naman na kanina din marami ding fans na mga netizen na nagutom daw sila. So sabi ko, meron kayong 1.9, bakit hindi kayo makapagbili ng pagkain? So ayaw din naman kayo makinig sa akin. So ano pa yung bili ng management kung ayaw niyong sundin? So ang sa akin naman, gusto ko is maayos yung accounting. Yung merong nagsasabi din, kung hindi niyo natanong, marami din nagsasabi na 29 million, hindi po yun totoo. 3 months pa lang po in Mindanao, April to June, yung rate po ni Elias is 200,000. Dati po siyang 60,000 to 130,000 ng old management. So sa Mindanao, April to June is 200,000. So ngayon, ang Visayas naman is 380,000. So more on Luzon, Visayas, meron tayong tinanggap sa Luzon before, sa Camsor, is 800,000. So, paano po mangyayari ang 29 million within 3 months? No, hindi po mangyayari yun. Lahat po ng expenses na yon is kailangan, wala pong free doon eh. Kung magkaroon tayo ng negosyo, bawat hakbang natin is kailangan pera talaga. So ngayon, ang bawat member po ng banda, meron pong 10,000 per gig. Yun. So ibig sabihin, 8 po yung yung band-player, pang siyam po si Elias. 80,000 na po yun per gig. So, may mga pay pa, security, syempre may diesel, driver, and everything. Syempre, aabot yun ng 130 to 150 or 100 range lang natin, 120,000. So, depende sa sitwasyon yun kung gaano kalayo yung gig niya. So, yun po yung nangyayari. So, maraming netizen, saan na daw yung 29 million? Sabi ko naman, saan kinakakuha ng resibo ng 29 million? So, yun yung mali. So, hindi talaga umabot yun. Ang sinasabi naman lang, million yung USA, yung sa abroad. Hindi po. Canada, 400,000 pa po ang na-down payment sa management. Hindi pa po buong 30% ng down payment sa amin. Yeah. Idagdag ko lang, sorry to interrupt. Idagdag ko lang na
kung si Elias ay kumukuha ng pera in violation of the contract, then since itong kontrata ay may appointment kay Miss Beverly as the sole and exclusive attorney in fact for the negotiations, kung kumukuha siya ng pera sa ibang tao, that is under false pretenses, that is a criminal act of swindling or estafa na maaari siyang maging liable. So, ingat-ingat sana, paring Elias, at hindi lang ganyan-ganyan yan. It's not as simple as that. So, huwag tayong makinig sa legal advice, baka parang yung advisor mo ay parang legal luminary ni Tito Soto. Mapapahama ka dyan. Clearly lang po ma'am na ang grupo niya yung tumatanggap ng cash payment na kulang pa from the para sa kabuuan po ng payment dun sa performance at dun sa booking. Paano po sila nag-i-issue ng resibo kung sila ang tumatanggap? Actually, dito sa management, sa ngayon, start nung pumutok yung issue, wala pong maayos na communication sa amin. Pero, yung mga band member, sumusunod naman sila kung anong mga schedule natin. Pinuntahan naman nila. So, sa ngayon, kami doon kami nagka-problema doon sa communication. Kasi ang hirap po nilang kontakin. Ayaw po nilang makipag-communicate sa amin. Makipag-communicate na lang po kapag hatian na ng share. Doon po sa mga kliyente, paano po sila nag-i-issue ng resibo pag nakabayad na? Since hindi po sila nagpapunay sa wala po silang binibigay na resibo. Wala pa pong binigay na receipts. Ano po yung katunayan na nakabayad na sila talaga? Ayun na ngayon, doon kami nahihirapan eh. Kung pagkatapos, pag pumunta na sila doon sa venue, kapag nakausap na nila yung organizer, ngayon, nakontak pa namin yung organizer. So, pag dumating na sila doon, hindi na namin makontak. Ayaw na may pag-ugnayan. Kasi, actually, naintindihan ko sila kasi ayaw nilang maipit sa gulo. Kung anong man yung miscommunication namin or misunderstanding namin sa band, sa management at sa band player. So, ginugo lang namin. So, inantay namin na magkaroon ng may legal talaga na memorandum na hindi pwedeng itolerate yan. Attorney, paano po yung gano'n na situation na hindi pala magpe-perform yung grupo kapag hindi sa kanila ibinigay yung bayad? Actually, wala pa kaming personal knowledge on that. So hearsay yan. But, don't misconstrue me. I'm not taking sides. As again, I am the counsel for the manager and the artist. But, as far as the management is concerned, we consider those accounts as receivable until now. Kumbaga unpaid po. Yes. For purposes of accounting. Madadamay po ba yung mga clients sa mga ganong situation? Kasi ibinigay po nila yung bayad kay Elias na dapat supposedly sa management po ibibigay yung payment, yung kulang pa. Kasi pag may receivable ang isang kumpanya, the remedy there is demand. So we'll demand from those organizers because, as I said, as far as the management is concerned, those are still accounts receivable. Thank you po. Okay, so thank you very much.